Hi guys, welcome to my vlog. So, my name is Jason and I'm a loadmaster for a freighter company based in Middle East. So, ipapakita ko sa inyo yung work ko or kung anong ginagawa ko gaya ng ginagawa ng iba. A day in a life of a flight attendant, a day in a life of a captain. So, kung interested kayo para maiba naman, ipapakita ko yung work ko. So, samahan nyo ako guys. So, ngayon nasa hotel tayo, layover tayo dito sa Riyadh. By the way, I'm Jeddah based. Then pupunta tayo mamaya sa Liège, then babalik tayo ng Riyadh. Round trip flight lang to guys. Since pandemic, nag-iba na yung schedule namin eh. Dati may layover kami. Sa lahat ng mga pinupuntahan namin, like Europe, nasanay na sila kasi nung pandemic, lahat ng flight namin round trip flight. Kahit yung mga biyahe namin na malalayo, like Hong Kong, Guangzhou, and Shanghai. Ang flying time noon mga 10 hours. Pero ginagawa naming round trip dahil dati bawal mag-layover. Dahil nga kasagsagan ng pandemic. Tapos after ng pandemic, nag-cost cutting na sila. Mga more than 8 hours flying time na lang ang nagkaroon ng layover. Ang Europe, mga 6 hours flying time lang. So, round trip. On the way tayo sa operations namin. Kukunin ko yung GD, then dadaan tayo ng immigration. Then pupunta na tayo sa aircraft. Yung nakita nyo kanina yan, yung airport ng Riyadh. Ang travel time ko, hotel to operations, 20 minutes. So, andito na tayo sa Airline Operation Center. Ito yung GD or General Declaration. Ito yung pinapakita namin sa immigration na nagko-confirm na may flight talaga ako. And after that, i-check yung passport ko. Yung passport ko, sinoswipe lang sa system at wala kaming stamp. Buti na lang dahil siguro kung may stamp, lagi ako nagpaparenew ng passport. Ang pairing kasi ng Loadmaster, 8 to 10 flights a month. Pag sinabing pairing, kasama dyan ang inbound tsaka outbound. Andito na tayo sa aircraft. Sa aircraft na tayo, papalit tayo sa working clothes. Ayan, para hindi madumihan ang uniform natin. Ang aircraft ko ngayon, Boeing 777-200 freighter. Ang payload capacity nito nasa 106,000 kilograms. Napaka-powerful ng engine nito, Masters. Kasi ang wing niya, -300. Pati na din ang engine. Lalo na pag pa-take off. Grabe pag nag-full power. Feeling mo nasa sports car ka. Yan ang load plan natin. Ang swerte natin dahil ang mga cargo ay transit. Ibig sabihin nun, itong flight na to galing ng Hong Kong. At wala tayong ibababa. Dahil ang offloading nito sa Liège na. So ang gagawin natin, i-double check natin lahat. Kung may damage, nakalak, or tight ang net. Or kung may dangerous goods naman, i-check natin kung damage or may leaking. Sa main deck, may 27 pallets. And every position, makikita mo yung mga letters na yan. Tapos yung second letter L, that means left. On the other side of the aircraft naman, ang second letter ay R. That means right. Parang mga babae. Sila naman ang laging tama eh. Char lang. Pang-good vibes lang, Masters, para hindi naman masyadong seryoso yung vlog natin. Baka sabihin ng iba, kalbo ako, pero hindi naman ako nagpapatawa. Ayan, malapit na tayo sa dulo. Sa left and right, may door access tayo. At ang first cargo, position alpha, dapat Q4 ang build-up. After nito, i-double check naman natin ang lower deck. Ang aircraft may dalawang hold, forward and aft. So, sa mga magtatrabaho sa airport or aviation, huwag niyong kakalimutan yan. Kahit na wala tayong offloading or kahit na empty ang aeroplano, lagi mong i-double check yung mga cargo hold or ang mga cargo. Baka mamaya may damage ang door or mga panel. Sa mga cargo naman, baka bumigay na ang build-up or hindi nakalock. Pag hindi mo nakita lahat yan, then nag-depart ka na, kasalanan mo yan, Master. Dahil may rule na last touch. Parang sa basketballs, kung sino ang last touch, ibibigay ang bola sa kalaban. Pag nagkamali ang previous Loadmaster, kung anong nakita mong mali dito, kailangan mong i-correct. Parang ikaw ang nagsisilbing last defense. Yan pala ang bulk, nakikita nyo, net lang ang pagitan. After natin ma-check ang lower deck, i-check naman natin ang catering. Ang catering dapat kumpleto. Dahil pag may kulang, hindi babalik ang eroplano. Tapos ang mood ng kapitan, sira na. Magiging grumpy sa buong flight. And kapag ganoon, syempre nakakairita. Pero ang sabi sa amin ng mga crew, mas masarap daw ang pagkain sa cargo compare sa mga passenger aircraft. Actually, sabi ko, nag-cost cutting na nga yan. Dati may mga Caesar salad pa kami. Tapos ang nakalagay doon, lobster. Dati may white wine and red wine din kami. And of course, non-alcoholic. Naalala ko dati nung MD-11 pa ang hawak ko. Ang cockpit ng MD-11 parang mga rockstar.
Pag umaalis kami sa Bangkok dati, lagi silang umorder ng special meal. At ang favorite nilang orderin, baked salmon, seafood biryani, lobster, tsaka tom yum soup. Golden era that time. That was 2013 until early 2016. Ganun talaga ang buhay, laging nagbabago ang landscape ng company. Kaya kung anong magandang nangyayari sa inyo ngayon, dapat maging thankful tayo. Pati ang cleaning ng aircraft kami din ang nag-check. Dapat kumpleto ang pillows and blankets. At ang job order ng catering at fleet service, loadmaster ang pumipirma. After nyan, gagawin na natin ang load sheet. Ang load sheet ang isa sa pinaka-important document sa aeroplano. Ito talaga ang pinakatrabaho ng loadmaster. Dito na pumapasok ang technical work ng loadmaster. May training to para magkaroon ka ng license. Pag wala kang license, hindi mo pwedeng gawin ang load sheet. Kahit mga kapitan, hindi sila pwedeng gumawa. And at the same time, hindi rin sila trained. Sa ibang airline, may training sila pero basic lang. Sa mga airline company, ang tawag sa gumagawa ng load sheet ay load control. Pwede sila sa passenger and cargo. Ang loadmaster naman pang cargo. And kami ang gumagawa ng lahat. Load sheet, loading, coordination and supervising ng mga catering and fleet service. Watch muna natin ang takeoff. Left. Left side. Engine out. Check. Hold. V1. Rotate. Concentrate. Up. Ang flying time ng Riyadh to Liège ay 6 hours and 15 minutes. And total on board, 3. Isang kapitan, isang first officer, at tsaka isang loadmaster. Wala kaming kasamang flight mechanic dahil may license mechanic na kami sa Liège. Pero pag may mga special flight or VIP flight, may kasama kaming flight mechanic and minsan avionics. Lalo na kapag hindi talaga namin regular destination. Mamaya kakain na tayo ng dinner and matutulog tayo. Pag round trip flight ka, ang name of the game, conserve your energy. Kailangan makatulog tayo dahil ang hirap pag walang tulog. Ito ang itsura ng tray namin. May dalawang bread, triangle cheese, may dalawang klase ng salad and cake. Pero ang kakainin ko lang yung salad and my favorite salmon with a little bit of vegetables. Ipapakita ko sa inyo loob ng cabin. So may 4 tayong upuan dito. Ang kagandahan nito na re-recline. E na itataas ang leg rest. Ito naman ang bunk. May 2 bed dito. Karaniwan dito natutulog ang mga cockpit crew. Pag augmented or double crew. Pwede din tayo matulog dito pag in-offer ng kapitan. Or pwede tayong magpaalam. Pero ngayon feel ko matulog sa labas. Lalagyan lang natin ng pillows and blankets para mas comfortable. Dapat lagi kang may dalang eye cover. Kung wala naman, papatay natin ang ilaw. Bahala sila. Ito pala ang itsura ng galley. Maraming cabinet or storage. Dahil pag take-off and landing, dapat nakasecure lahat. May oven, may coffee maker, and may kettle. At yung 2 cabinet sa baba, kung saan nakalagay ang mga food namin, may chiller yan. Para ma-maintain ang freshness ng food. Descending na tayo and papanoorin muna natin ang landing. Palagay sa comment masters anong mas gusto nyo, landing or takeoff. This way now. 500. Sink. That's happening. Minimums. Continue. Salam. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Touchdown Liège! Dito may 3 hours ground time tayo. I-offload natin yung cargo, then maglo-load tayo ng cargo. At ito na nga, binigay na ang load plan sa akin. I-double check mo lang kung tama yung gawa nila.
pag maganda ang trim, pag nasunod ba ang separation ng dangerous goods, or position ng mga dangerous goods at special load. Itong mga kotse, hindi natin load to. Pinapakita ko lang, masters. Pero lagi rin kaming may load na kotse. Pero this flight, wala. So, i-offload natin lahat ng cargo. Ang ginagawa namin dito, supervising lang. Pag magaling at safe naman mag-operate ang nasa main deck, hinahayaan ko na. Pero pag hindi magaling at hindi safe, pwede kang mag-take over. Dahil pag may nangyari sa aeroplano, nasira man yan, kasalanan pa rin ng loadmaster. Dahil kami ang in-charge sa flight, sa aircraft, sa loading and offloading. Kaya sabi nga ng management, kami ang face of the company. We are the eyes and ears of the company. And kahit sa content ko na namimigay ako ng pagkain, nasa loadmaster din yan. Kung ipapamigay niya or hindi, or kahit sa mga pumapasok ng aircraft, ang dapat papasok lang doon ay yung mga nagtatrabaho. Kung hindi ka authorized na pumasok sa aircraft, pwede namin kunin ang iyong ID. Or pwede kaming tumawag ng security. Ayan, start na tayo mag-load. Full loading tayo. May 37 pallets tayo, 1 AKE and 37 pieces in bulk. Sa mga magtatanong ilang oras ang loading, depende yan, masters. Pag kumpleto ang equipment, pag walang problema ang PDU sa aeroplano, and pag kumpleto ang manpower, mga 45 minutes to 1 hour. Pero pag sira ang PDU sa aeroplano, yan ang pinakaayaw ng loadmaster. Pero wala kang magagawa, ita-troubleshoot mo talaga. Dahil pag loadmaster, ikaw lahat magsusolusyon ng mga problema. And decision making. After ng loading, dumating na rin ang fleet service, pati na din ang catering. So every station na pinupunta namin, nag-a-uplift kami ng catering. Kaya ang dami talagang tira sa aeroplano. At sayang naman kung itatapon na lang, kaya pinamimigay ko. So isasarado na rin natin ang main deck. May control dito sa galley and meron din sa side cargo door. Dumating na din ang cargo documents. Importante din to dahil ito nga yung chine-check ng customs. At meron tayong notok or notification to captain. Dito nalagay ang mga dangerous goods and special load at mga position. At ang pinaka-importante sa mga cockpit crew, ang ERG, stands for Emergency Response Guide. Pag may emergency or fire, i-check lang nila ang ERG. Nakalagay doon kung anong gagawin nila. So it consists of alphanumeric. And kapag may special load naman, nakalagay naman doon ang temperature requirement for live animals, hatching egg, and perishables. Kahit mga vaccines and medicines. And dito, pinipirmahan ko. And dapat may pirma din ang build-up supervisor. And lastly, kapitan ang pipirma. And after that, gagawin ko na ang load sheet. Para magawa ko ang load sheet, kinukuha ko ang fuel sa kapitan. Ramp fuel or total fuel, take off and burn off, or trip fuel. Ang flying time natin, Liège to Riyadh, ay 6 hours. Nag-change crew pala kami dito. And ako round trip, so matutulog na tayo dito sa bunk. Dahil pagod na at jet lag na ako this time. Yan ang itsura ng bunk. So kung claustrophobic ka, hindi para sa'yo to. Yan may lights and aircon din. And curtain for privacy. Yan ang kagandahan naman pag round trip. Lalo na pag mabait ang crew mo. Pinapatulog tayo dito. And kahit gumising ka pagkapalanding na. So, ginagawa ko before ako matulog, tinatanong ko muna kung anong gusto nila. Para at least ma-serve ko naman sila. At wala silang masabi. Pero hindi namin trabaho to. As a courtesy lang. So, after how many hours, yan, medyo naka-recover na tayo. At panoorin natin ang landing. Minimums. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Landed Riyadh. And as usual, i-offload natin lahat ng cargo. Ganyan ang trabaho ng loadmaster. Parang routine na lang. Mahirap sa umpisa, pero pag nasanay ka na, madali na lang. Halos lahat naman ng trabaho mahirap sa umpisa. Pero pag na-master mo na, parang walk in the park na lang. And syempre, if you love your job, you will not work in a single day. So kung gusto nyo maging loadmaster, ilalagay ko ang link sa baba. Or you can check my YouTube channel, Master Bay,
paano maging Loadmaster. Thank you for watching and do not forget to like and subscribe to my channel, Master Dave. After natin mag-offload, dadaan tayo ng immigration para mag-check-in. And after that, pabalik naman tayo ng hotel. Layover ulit tayo dahil bukas may flight na naman tayo papuntang Hong Kong. Sa wakas na edit ko na tong video na to dahil 2021 pa ito nangyari. Kaya sa lahat ng sumusuporta at nagpa-follow kay Master Bay, maraming salamat sa inyong lahat. At ang sabi nga ni Master Bay, dream big, sky is the limit. Thank you for watching guys. Rest na ako after 19 hours of duty. Thank you, bye.